Maituturing na banner year ang taong 2024 para sa Department of the Interior and Local Government dahil sa dami, lawak at impact ng mga accomplishments na kanyang naitala. Hindi madali ang pinagdaanan ng kagawaran upang maisagawa ang mga ito. Nariyan ang hamon sa larangan ng peace and order and public safety, local governance, at maging ang sunod-sunod na bagyo at kalamidad na sumalanta sa bansa. Subalit, dahil sa pagkakaisa at commitment ng buong DILG family, ay napagtagumpayan natin ang mga ito. Sa pagdiriwang ng isang dekada ng Seal of Good Local Governance, ay nakapagtala tayo ng pinakamataas na bilang ng mga LGU awardees. Patunay ito ng epektibo at napapanahong capacity building interventions at technical assistance na nagbigay lakas sa mga pamahalang lokal upang maabot ang mga performance standards na nakalatag sa SGLG. Parangal at incentive funds ang tinanggap ng bawat LGU awardee na kanilang magagamit upang magpatupad ng mga high-impact development projects na magbibigay ginhawa sa kanilang mga mamamayan. Pinag-ibayo at tiniyak din natin na ang mga development and infrastructure projects ng mga LGUs tulad ng mga farm-to-market roads, water systems, at iba pang community facilities na inaasahang makakatulong sa milyong-milyong sambahayan ay matatapos sa takdang panahon. Pinangaralan din natin ang mga natatanging LGU sa taunang Subaybayani Awards bilang pagkilala sa kanilang best practices at innovation sa larangan ng local infrastructure governance. Naging mas mabilis at mahusay din ang serbisyo ng ating mga LGUs sa pagsulong ng digitalization at pag-streamline ng kanilang mga systems at processes upang mahigpit na makasunod sa pamantayan ng Ease of Doing Business Act. Ngayong taon, inilunsad din natin ang Local Government Unit Support System Digital Platform na magtataas ng operational efficiency ng mga LGUs at magpapasigla sa local investments sa kanilang mga komunidad. Puspusan din ang mga ginawang capacity development interventions ng DILG upang ganap na may handa mga LGUs sa pagtupad ng lahat ng devolved services na nakapaloob sa Local Government Code of 1991. Tiniyak din natin na mga inisyatibang ito ay saklaw ang mga poor, disadvantaged at lagging LGUs, pati na rin ang mga SGLG non-passers upang sila ay makasabay sa agos ng pag-unlad gaya ng ibang mga LGUs. Isinagawa rin ng DILG ang Local Governance Summit upang magkaroon ng platform ang mga LGUs na makipagpalitan ng mahuhusay na ideya at karanasan at mapalawig ang network sa kapwa LGUs at institutional and development partners na tiyak na makakatulong sa kanilang pagunlad. Ang Local Government Academy ay patuloy na nagbigay ng malawakang leadership training sa mga newly elected barangay officials. Katuwang ang National Youth Commission, isinagawa rin nito ang mandatory at continuing training sa mga sangguniang kabataan na nagbigay kahandaan na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Upang mas ganap na maramdaman ang presensya ng gobyerno at ng DILG, lalo na sa mga barangay, ay masigasig nating isinulong ang ilang mga programa at inisyatiba sang-ayon na rin sa kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang mga programa at proyektong pang-agrikultura, food security, health and nutrition, at kalinisan at kaayusan sa bawat komunidad. Higit pang dumami ang mga local institutions at mga barangay na nagsusulong ng gender and development dahil sa pagbibigay natin ng karampatang halaga at suporta sa sektor ng kababaihan sa tulong ng ating Philippine Commission on Women ay kinilalang highest ranking country ang Pilipinas na may pinakamababang gender gap sa buong Asia. Inulunsad din ng PCW ang GAD Local Learning Hub na magsisilbing plataporma ng bawat LGU sa pagsusulong ng gender sensitivity at inclusivity. Nakapagtala din ng mga epektibong reforma ang ating National Commission on Muslim Filipinos. Pangunahin sa mga ito ang pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga Muslim Filipinos sa Hajj pilgrimage sa Mecca at ang pagpapatayo ng mga Sharia courts sa labas ng Bangsamoro.
na nagresulta sa mga positibong pagbabago sa kanilang pamumuhay, kultura at pakikilahok sa pambansang kaunlaran. Higit sa lahat, patuloy din nating pinalakas ang tinig ng karaniwang mamamayan at civil society organizations bilang partners for development and inclusive governance. Mahalaga ito upang maiakma ng pamahalaan ang kanyang mga programa ayon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sa panahon ng pananalanta ng mga kalamidad at sakuna, ang DILG ay isa sa mga unang kumikilos upang iligtas ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Libo-libong mga police at fire officers ang ating idineploy sa mga apektadong komunidad upang tumulong mula sa preemptive and forced evacuation, search and rescue operations, pamimigay ng relief goods, at pagtiyak ng kapayapaan sa gitna ng trahedya. Dahil dito, kinilala ng ibang ahensya ng pamahalaan at maging ng taong bayan ang maayos at epektibong disaster management at response ng DILG. Higit pa nating pinagyaman at pinalawak ang Operation Listo Protocols upang ganap na mapaghanda at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga LGUs sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ito ay bunsod na rin ng pangunahing target ng pamahalaan na maging mababa kung hindi man zero ang bilang ng mga casualty at maging mataas ang resiliency ng mga LGUs. Naging masigasig naman ang Bureau of Fire Protection sa pagtiyak ng kaligtasan ng bawat mamamayan. Dagdag pa sa mas mabilis nilang pagresponde sa mga sunog dahil sa patuloy na modernization, pagpapatayo ng mga karagdagang fire stations at pag-procure ng mga fire trucks, ay masusi ring isinagawa ng BFP ang pagsusuri sa mga establishmento upang tiyaking compliant ang mga ito sa fire safety regulations at maiwasan ang mga mapaninsalang sunog. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga LGUs, patuloy din nating pinapalakas ang Emergency 911 upang mas mabilis na makatugon sa mga emergency situations na idinudulog ng ating mga kababayan. Aktibong miyembro ang DILG ng Justice Sector Coordinating Council para mapalakas ang mga proseso sa pagkamit ng hustisya sa bansa. Kasama sa ating mga naambag ang pagpapalakas ng katarungang pambarangay na nagresulta sa mas epektibo at mabilis na proseso sa mga komunidad. Nakapagtatag din tayo ng mga panibagong justice zones na naglalayong mas palakasin ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng criminal justice system sa mga lokal na pamahalaan. Ang Bureau of Jail Management and Penology naman ay walang tigil sa paghanap ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng mga persons deprived of liberty. Kabilang na rito ang mataas na congestion rate sa ating mga piitan at ang pagkakaroon ng sapat na kasanayang magagamit nila sa oras na sila ay makalaya na at muling makabilang sa ating lipunan. Patuloy na nakaramdam ng kapanatagan at kaligtasan ang ating mga mamamayan dahil sa mahusay na crime prevention at crime suppression efforts ng ating Philippine National Police na nagbunsod sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga krimen sa bansa at mas mahusay na pagresolba sa mga kasong kaugnay nito. Malaking tulong dito ang pagsasagawa ng beat patrol and mobile police operations, pagpapatayo ng mga karagdagang police stations at pagpapalakas at pagpapatibay ng hanay ng ating kapulisan sa tulong ng ating National Police Commission. Hindi rin pinalampas ng kagawaran ang pagsupil at pag-aalis ng mga tiwali sa hanay ng PNP. Pinabilis ng NAPOLCOM at ng Internal Affairs Service ng PNP ang pagresolba sa mga kasong nakabinbin sa kanila upang manatiling karapat-dapat ang PNP sa tiwala at suporta ng sambayanan. Pinagtuunan din ng pansin ng PNP ang cyber safety at security, kaya patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng cybercrime sa bansa. Malaking tulong dito ang pagkakatatag ng National Cyber Training Institute sa ilalim ng Philippine Public Safety College.
na higit na magpapahusay sa mga kapulisan at iba pang law enforcement agencies sa paglaban kontra cybercrimes sa hinaharap. Patuloy rin ang pagsusulong natin ng genuine peace and development, milyong-milyong sambahayan sa mga dating conflict-affected at vulnerable communities ang ngayon ay nakikinabang sa ating mga development projects. Ipinamahagi rin natin ang mga financial assistance package sa libo-libong mga former rebels at violent extremists na kanila nang nagagamit sa pagtahak sa mapayapa at maunlad na landas kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa mga programa at proyektong ito, mas nararamdaman at nanunumbalik ang tiwala nila sa gobyerno na inaasahang magdadala ng lasting peace para sa bansa. Aggressive, humane, and holistic. Ito ang naging bagong estratehiya natin sa pagsugpo sa ilegal na droga sa bansa. Sa gitna ng ating agresibong pagbuwag sa mga drug syndicates, pagdakip sa mga drug pushers and personalities, at pagkumpiska ng bilyong-bilyong halaga ng droga, ay ang pagsasagawa ng drug prevention initiatives at ang pagbibigay ng pangalawang buhay sa mga persons who use drugs or PWDs na sumasailalim sa ating rehabilitation and reintegration programs. Malaking bagay ang naiambag ng mga local anti-drug abuse councils sa programang ito sapagkat natiyak nating katuwang ang mga pamahalang lokal sa kampanya kontra droga. Inaasahan natin na dahil sa bagong approach na ito ay patuloy na tataas ang bilang ng mga drug-cleared barangays sa buong bansa. Bilang pagtalima sa marching order ng ating Pangulo, mahigpit nating naipatupad ang closure ng mga Philippine Offshore Gaming Operators or POGOs. Sa katunayan, kasama ang PNP, ang lokal na pamahalaan ng Cavite, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay pinangunahan natin ang pag-shutdown ng pinakamalaking POGO facility sa bansa. Ngunit higit pa sa mga operasyong nabanggit, ang hakbang na ito ay isang malaking tagumpay upang mapuksa at masolusyonan ang magkakaugnay na problema sa human trafficking at illegal drug trade, illegal gambling at money laundering at mga kaso ng kidnapping at extortions na kinakasungkutan ng mga criminal syndicates na may kaugnayan sa mga POGO. Naging matagumpay tayo sa lahat ng ito dahil sa mga kagamitan na ating binili, pasilidad na itinayo, nirecruit at pinalakas ng mga kawani, mga proseso at sistemang ating binago, at mga partnerships at engagements na ating binuo sang-ayon sa demand ng ating mandato bilang isang highly trusted department and partner ng sambayanang Pilipino. Bagamat mahirap at puno ng pagsubok ang nagdaang taon, hindi pa rin matatawaran ang husay at tatag na ipinamalas ng buong DILG family upang magampanan ng ating sinumpaang tungkulin at sa mahusay, determinado at matapat na pamumuno ng ating kalihim, Secretary John Vic Remulla, tiyak na malayo pa ang mararating at mas marami pang maitatalang tagumpay at accomplishments ang DILG sa mga darating na taon.